Ito sa group picture. Noong gabi ng pagtatapos sa kolehiyo, naggayayaan ang barkada na mag-picture taking sa lumang gusali ng universidad, ang main hall, na ayon sa sabi-sabi ay may kasamang iba tuwing may graduation. Isa pa, group picture. Tumawa ang lahat, sina Mark, Jessa, Carlo, at Tony, at nagsiksikan sa harap ng lumang hagdang kahoy. Walang ilaw kundi ang flash ng cellphone. Pagkatapos ng ilang shots, napansin ni Mark na tila may kakaiba sa huling litrato. Sa likod nila, may isang babae na nakaputi, nakatayo sa pinakataas ng hagdan. Mahaba ang buhok, at ang mukha'y parang blurred. Hoy, sino itong isa sa likod? Tumahimik ang lahat, wala naman silang kasamang iba, at ang hagdan yun, ayon sa guard, ay sarado na simula pa noong 1995 dahil may estudyanteng nahulog at namatay doon sa mismong araw ng graduation. Kinilabutan sila, pero si Lian, matigas ang ulo. Baka grits lang to, tingnan natin ulit. Bumalik sila sa lugar na yun. Sabay-sabay pa nilang binuksan ang flashlight ng cellphone. Nang itapat nila sa hagdan, napansin nilang may bakas ng paa sa alikabok, basang-basa, parang kalalakad lang. Biglang umihip ang malamig na hangin, sumara ang pinto sa likod nila. Lian, may tao sa likod mo. Dahan-daang lumingon si Lian, at doon nila nakita ang babaeng nasa litrato, nakatayo sa mismong hagdan yun, nakaniti at unti-unting lumalapit. Pwede bang sumama sa picture ulit? Isa-isang namatay ang ilaw. Sumigaw sila nang dumating ang guard. Wala na silang lahat. Cellphone na lang ni Lian ang naiwan sa sahig. Nakabukas pa rin sa camera app. At sa huling litrato, 5 pa rin silang magkakasama. Kasama ang babaeng nakaputi, nakaniti sa gitna. Kinabukasan, nagimbal ang buong universidad na mabalitaan nawawala ang 5 estudyante matapos ang graduation pictorial. Tanging cellphone lang ni Lian ang natagpuan ng mga gwardya, nakahandusay sa lumang hagdan ng main hall. Dinala ng pulis ang cellphone bilang ebidensya, ngunit nang subukan buksan ng investigador, kusa itong nag-on at lumabas ang gallery app, tanging isang litrato lang ang laman. Ang group picture, pero mayon may 6 na tao na sa larawan. At sa pinakagilid, nakaniti ang babae na nakaputi, nakahawak na sa balikat ni Mark. Habang tinititigan ng investigador ang screen, napansin niyang gumagalaw ang mga mukha. Unay si Mark, kumukurap. Sumunod si Lian, dahan-daang lumilingon sa camera. At ang babaeng nakaputi, ngumiti ng mas malaki, tila may buhay. Biglang nag-blackout sa presinto, nang bumalit ang kuryente, wala na ang cellphone sa mesa. Sa halip, nakasabit na ito sa padea, nakabukas pa rin ang screen. At sa bagong litrato, kasama na rin ang investigador. Samantala, sa loob ng universidad, napansin ng janitor na may mga basang yapak na galing sa main hall. Sinundan niya yon hanggang sa lumang hagdan. Sa itaas, may isang babaeng nakaputi, nakatalikod. Miss, bawal po dyan. Dahan-dahan itong lumingon, ang mata ay mapupula, ang balat ay parang papel. Gusto mo bang makita ang litrato namin? Bago pa man makatakbo ang janitor, namatay ang lahat ng ilaw. Kinabukasan, nadagdagan na naman ang mga nawawala.
At nang tingnan muli ng mga pulis ang larawan, 7 na silang lahat doon. Ang babaeng nakaputi, nasa gitna, nakangiti, hawak-hawak ang cellphone. At sa likod ng screen, may boses na mahina. Sumama ka sa akin para kumpleto na tayo. Lumipas ang 3 araw mula ng huling pagkawala. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kababalaghan. Isang estudyante ng journalism na si Rina ang nakakita ng viral post sa social media. Isang group picture mula sa universidad na puro komento ng takot. Gumagalaw yung mga mukha. Bakit parang damadami sila? Yung babaeng nasa gitna, nakatingin sa akin. Hindi naniwala si Rina. Akala niya, edited lang yun. Pero nang i-zoom niya ang litrato, biglang nag-flicker ang screen ng kanyang laptop. Sa isang higlap, tumigil ang cursor at kusa itong nag-type ng mensahe. Tulungan mo kami. Isa-isa niyang nakita ang mga mukha ng nawawalang estudyante. Ang mga mata nila, puno ng takot, at sa pinakalikod, ang babaeng nakaputi. Ngunit na yon, nakatingin ito hindi sa camera, kundi kay Rina mismo. Kinabukasan, nagtungo si Rina sa universidad. Bitbit niya ang cellphone kung saan naroon pa rin ang larawan. Sa tulong ng matandang tagapag-inat ng gusali, nalaman niya ang buong kwento. Noong 1995, may estudyanteng babae na nagngangalang Amara. Valedictorian, ngunit hindi nakadalaw sa graduation, nahulog siya sa hagdan habang nagpipicture taking, hawak ang kanyang lumang camera. Simula noon, sinasabing nagpapakita siya tuwing may magpipictorial sa main hall. Sabi ng tagapag-ingat, hindi siya masama, hindi nga alam na patay na siya. Gusto lang niyang makumpleto ang graduation picture niya. Isang gabi, pumunta si Rina mag-isa sa main hall, dala ang cellphone ni Lian. Amara, nandito ako para tulungan ka. Biglang lumamig ang paligid. Sa hagdan, muling lumitaw ang babaeng nakaputi. Malungkot ang mata. Gusto mo bang matapos na yung graduation mo? Tahimik si Amara, pero tumango, binuksan ni Rina ang camera. Isa na lang, pero pagkatapos nito, makakapahinga ka na. Ngumiti si Amara, tumabi siya kay Rina, at sa huling click ng camera, napakaliwanag ng flash. Naglabasan sa camera ang mga taong nawawala. Dahil nawala na ang sumpa, dahil bago pumunta si Rina sa universidad ay pinabasbasan niya sa simbahan ang cellphone. Pati si Amara ay lumabas na din ng nakangiti. Bigla siyang naglaho at nagsalita ng, Maraming salamat, makakalaya na ako. Kinabukasan, natagpuan ng mga gwardya si Rina, nakaupo sa hagdan, mahimbing na natutulog. Sa kanyang kamay, hawak ang cellphone. Binuksan nila ito, iisa lang ang litrato. Ang 5 nawawala, si Rina at si Amara, lahat nakangiti. At sa unang pagkakataon, wala nang multo. Mula noon, hindi na muling nagpakita si Amara sa universidad. Ang main hall ay muling binuksan at sa dingding nito nakasabit ang group picture. May nakasulat sa ibaba, para sa mga hindi natapos ang graduation, sa wakas, kumpleto na tayo. Maraming salamat sa muling pakikinig na maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwento, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel at huwag kalimutang i-subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.